Kailangan na raw pabilisin ang pagpapadeport sa mga dayuhang nakadetain sa detention facility ng PAOK sa Pasay. Nagkakasakit na raw kasi ang mga detainee dahil sa sobrang siksikan. Nitong Marso, halos 400 sa kanila ang naospital. May unang balita si Salima Refran. Kaliwat kanan ng pag-ubo ng mga detainee ng PAOK Detention Facility sa Pasay. Sa lapag na natutulog dahil masasagad na ang kapasidad ng kulungan. Ginawa na rin niyang detention ng dating holding at processing areas dahil sa dami ng mga dayuhang nahuhuli sa anti-pogo operations. Di na rin maiwasan ang pagkakasakit. Nito lang Marso, halos 400 ang dinala sa ospital. Nagkaroon rin ng pagkalat ng flu-like disease. Masyado na silang marami. Nasa kulang-kulang 1,000 na yung nandito sa aming temporary detention facility. Siguro sobrang init, tapos yung iba may mga dalang sakit, nagkakahawa-hawa na. Ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang, isinugod na naman sa ospital Lunes ng gabi. Pangatlong beses na ito para kay Yang na humihingi na ng hospital arrest dahil sa dati ng sakit na chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Naka-isolate siya ngayon at ginagamot para sa lung infection. Ito pero meron dugo ba? Meron, ganyan. Hindi obuk dito, ng doktor sabi dapat sa hospital. Kasi dito marami Meron na kaming ginawang coordination with the DOH and of course sa Bureau of Migration, nakipag-coordinate na rin kami, and sa DOJ. Kasi ang balak namin talaga, ipadala na siya ng dire-diretso sa ospital para at least masigurado natin na matitignan siya ng maayos. May 2 namang nasawi dahil sa mga komplikasyon sa dati ng mga sakit. 6 naman ang buntis at inaalalayan sa pagpapacheck up. Nagtayo na rin ng medical at dental clinic ang PAOK kung saan may dumarating na medical personnel kada linggo. Kailangan i-fast track po natin talaga yung deportation. Samantala, 70 dayuhan naman ang inireklamo ng PNP-CIDG ng illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng ni-raid na scam hub sa Pasay noong Pebrero. Haharap sila sa preliminary investigation sa Pasay Prosecutor's Office. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News.